Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat at mega love shout out. Alright, magandang hapon po at mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Alright, kay Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. Kay Audrey Nicole, ayan, mega love shout out po. At kay G Chang Wok, mega love shout out. Ayan, kay Kagawad Antonian, mega love shout out. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kay Ma'am Rosalina, mega love shout out po. At kay Ma'am Analisa, mega love shout out. Kay Paul Donisa Official, alright, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Ayan, sa lahat ng naaabot ng live na ito. Alright. At ayun, sakit ng mata ko. Mahirap pag-drive ng ulan init. Mananakit yung mata. Alright, kumusta kayong lahat? Nananghalian na po ba kayo? Ako po ay katatapos lang mananghalian. At siyempre, na-miss ko kayong kakwentuhan. Ayun, at sa lahat po, mapagpalang araw. Alright. Ayan, salamat po sa nag-like. Ayan, baka naman po pwede pa-share na rin. At yun, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay katatapos lang ng suna ng Pangulo. Marami siyang binida. Napakaraming binida. Pero ang masakit na katotohanan ay yung kung sino ang mastermind doon sa flood control. At sinabi na ng mga kalyado na no more flood control investigation. Yun ang masakit na katotohanan, no? May mga sinabi siya na may mga bago naman yun. At magpapalipad daw ng ng Quitis, ay si Racket papalipad daw sa Kalawakan. Suspendihin nyo po muna, Mr. President, yung 12% na VAT sa krudo at saka sa gasolina para naman matuwa naman sa inyo yung magpapalipad na naman kayo ng magpapalipad kayo ng racket. Saan nyo naman, ano naman gagawin nyo sa racket? Magpalipad ka na lang ng Quitis kaya. Diba? Yung 12% VAT. Ngayon, hindi natin alam kung talagang sanction ito ng Amerika. Yung pinapatawan na tayo ng 15% na tariff. Ayun, at kagabi nakausap ko yung kaibigan ko na nag-i-import ng mga pabango sa US. Ay, nako, sabi niya, parang gusto ko nang tumigil. Pero siyempre, dahil nga kailangang mamuhay, mag-iisip siya ng paraan. Diba? Yung sa halip na nakakapagbigay siya ng presyong magaganda sa kanyang mga sulit na customer, obligado din siyang magtaas. Kasi anong gagawin niya doon? Alangan naman na bibili niya ng mahal tapos ibibenta niya ng mura, di nalugi na siya, no?
Yun ang mga pangkaraniwan na nararamdaman ng mga maliliit na negosyante, mga entrepreneur. No? Kung ano-anong pinangako, pero hindi natin alam ano ba talaga ang plano niya tuloy sa pagnanakaw, yung kanyang mga kaalyado, no? At yun nga, naging pangulo daw siya, hindi ng kanyang kamag-anak. Pero wag nang imbestigahan. Kasi nga, pinapaubaya na daw sa ombudsman. Ang ombudsman naman daw ay kung saan daw nagtuturo yung ebidensya. Ayan, isa nang tinuturo yung ebidensya kay Tano. Sunod si Robin Padilla. Di ba? Sunod yung magkapatid na Villar. Sunod kay Amy Marcos. Ay, hindi pala. Hindi pwedeng kantiin yung kanyang ate. Di ba? Amy Marcos lang may iwan sa oposisyon. Sunod si Loren Legarda kasi maingay din yung kanyang anak na si Congressman Leandro Libeste. No? Kasi doon nagtuturo ang ebidensya doon sa kalaban sa politika. No, at siyempre ang pinakaano doon yung magpapalipad ng racket. Pinaka highlights. Alam niyo yung mga hindi pa nakakaalam yung sinasabi niyang hanggang San Jose del Monte yung trend. Totoo po yun, sa totoo lang. San Jose del Monte talaga yan. Hindi ko lang alam bakit natayuan lang ng poste, hindi na tinuloy. Hindi ko alam kung anong naging problema. Hindi ko pa na-research bakit hindi tinuloy ng administrasyon na ito. Noong kay Pangulong Duterte po ay marami na pong poste yan hanggang na yata yan hanggang malapit na ng San Jose del Monte yung mga poste. No? Maraming nagsasabi kasi na may mga right of way na hindi pumayag. Kaya ayun, natigil yung hindi ko alam kung hindi talaga napunduhan. Pero ang maliwanag po ay ang natigil yung MRT4. Ang MRT4 po ay along Ortigas Avenue hanggang doon yan magtatagos doon sa MRT1. Doon po yan sila magtatagpo. Iyon po ang natigil dahil nga hindi napunduhan. Ayun, hindi natigil. At saka yung Cavite to Cavite to Cavite to Bataan. Iyon po ay natigil din. Ay maraming salamat po sa 21 viewers at sa nag-like. Maraming salamat po at sa mga magla-like pa. Ayan, salamat po. Nakaprogram na po yan kay dating Pangulong Duterte pa. Yung mga na yan, mga programang naputol. Katulad nung sa Mindanao Avenue. Hanggang ngayon hindi matapos-tapos. Hindi ko alam bakit natigil yan. Baka hindi rin napunduhan. Pero ang niyan, tagos din ng norte yun. Pero sa kasamaang palad, hanggang General Luis pa lang yung natatapos. Nagkanda putol-putol yung mga project. At yung subway na yan, yung subway dapat 2026 may tatakbo na yan may tatakbo ng bagon. Ayun, sa kasamaang palad hindi rin nilagay din sa program. Kaya ang nagsaper yung kontraktor at bumagal ang gawa. So, ngayon 32 na ang expected na matapos yung project na yan. Ayun.
Mas magandang ano din kasi baka yung iba hindi nakakaalam na sinasabi mga bagong project ng administrasyon na ito. Matagal na pong project yan. Sa katunayan, natigil lang. Yung sinasabi niyang yung MRT7 hanggang San Jose del Monte. Talagang doon po yan matatapos sa SM ng San Jose del Monte. Malapit sa may papasok ng Gaya-Gaya. Kaso nga lang, sa kasamang palad, puro lang poste ang naitayo doon banda. Hanggang Commonwealth lang yung hanggang SM Fairview lang yata ang natapos. Ang nalagyan ng mga girder. Diba? Ang tinatapos. Kaya malamang yung MRT7 simula SM North lang yan hanggang SM Fairview. Ang takbo niyang ano na yan. Ang takbo ng MRT7. Yon. At yung MRT4 hanggang pangarap na lang muna uli. Kasi nga wala na, hindi na pinunduhan. Kasi nga mga unprogram. Napunta lahat yung mga ano doon sa unprogram. At kahapon din, matagal ko nang sinisigaw to dito sa aking live. Doon sa PGH kahapon, duman kami doon kasi po yung boss ko may project doon sa PGH. Kahapon nagdala kami doon ng mga materyales. Yung ginagawang building ng yung ginagawang building ng na project doon sa loob ng PGH. Auku Sunsum. Ano yan? Ang gulo naman ang pangalan mo. Magandang hapon sa iyo. Yung nagkaroon doon ng waiting area na maliit na porsyon na area, yung pinupwesto ng security guard. Yun doon sa kasi nga nagkaroon ng canteen yung project developer, nagkaroon ng canteen. Parang siguro naawa doon kasi doon mismo sila sa may outpatient department. Doon mismo sila nagtambay doon sa sidewalk. Maraming mga dumadaan na sasakyan yung doon sa construction. Maraming dumadaan na sasakyan. Kaya siguro naawa yung pinaka SIC, yung pinaka head engineer. Yung canteen nila binuksan para sa kaya nagkaroon ng maliit na waiting area doon. Hindi ko alam pagkatapos ng project na yun kasi lilinisin yun doon malamang matanggal yan doon ulit. Meron silang maliit na waiting area doon pero ang pinaka doon yun doon sa kabila yung mga nako-combine doon sa PGH. Grabe, binago naman nila yung upuan kasi giba-giba na yung mga upuan na singgilan. Nilagyan nila ng pwede nang humiga pero kawawa pa rin yung tao. Alam niyo kung bakit? Yung sidewalk, gilid ng sidewalk, tapos nandoon yung mga upuan ng waiting, nagwi-waiting doon. Hindi nag-waiting na nagsugal yung nag-aantay doon sa kanilang mga pasyente, nandoon lang sa gilid, daanan ng sidewalk. Kung gabi doon, kay madilim, sigurado ang lamok doon, may mga sungay na. No? Kulang na lang pag nagalit sa iyo, yung suwagin ka. Kasi grabe ang talaga doon, grabe ang kawawa ang mga doon. Kaya gumaling man yung pasyente mo. Paglabas ng pasyente mo, halimbawa mga 3 araw ka doon or 4 na araw. Paglabas ng pasyente mo, ikaw naman ang iko-confine kasi may dinggi ka na. Grabe ang doon. Kaya siguro naawa siguro yung Pangulo, baka nakapagbulong, baka nakita, sabi sa uli yung 60 billion na kinuha sa PhilHealth pero hanggang ngayon wala man, di ba? Ngayon kahapon nangako na naman, ang dami na naman pinangako.
no? Antayin natin yung magpapalipad ng quitis, ng rocket pala. Ano kayang gagawin sa rocket, no? Sidan au puju sunsum. Ano pong sedan? Kotse or train? Di ba? At yun nga, makikita nyo sari-saring mga reaksyon ng tao. Sari-sari po ang mga reaksyon ng tao. At yun, kahapon may nagkasakitan sa rally. Excuse me po, mga rallyista at mga pulis nagkasakitan. Nakakaano na talaga na itong kakampi naman ito ng mga kakampi naman ito ng administrasyon, itong Jupaw Gasol. Ayan, mega love shout out sa'yo, Boss Jupaw Gasol. Salot boss, natapos na din ang state of no achievement. Mayroon daw magpapalipad daw ng quites, ng Ayan, shout out sabi ni Jingaling. Ayan, magandang hapon po kay Jingaling. Alright. Papalipad daw kasi ng quites ang presidente. Paano kaya, anong kayang gagawin niya sa rocket? Papunta sa China. Bakit? Ayan nga, at sari-saring kahapon itong mga rallyista talaga, kawawa talaga itong, alam nyo itong mga ito ng mga komunista. Kawawa palagi yung nasa front. Kasi inuudyokan talaga nila na makipagsakitan sa pulis para makakuha sila ng atensyon. Kita nyo kahapon. Nagre-wrestlingan na yung kapulisan at saka yung mga rallyista. Kasi nga itong mga rallyista na ito tumatawag ng pansin. Ibig sabihin, kahit kakampi ng administrasyon na ito, ay siya. Mga kababayan, pakinggan po natin ang usapan. Kasi nga, sila lang naman ang magkakatabi. Gusto niyo rin ba matuto sa paggamit ng epoxy resin? And we have lunatic. Sana yun may alam nyo na yung iba't ibang post ng mga mainstream media, matatawa na lang kayo sa sa kanilang mga reaksyon. Malita ang ipalipad niya. Ayun ang Jingaling, iyon ang masakit na katotohanan, dahil alam mo ba na wala nang pag-asa na malaman kung sino talaga ang mastermind. Wala nang mangyayaring pag-iimbestiga sa wala nang mangyayaring investigasyon sa flood control, no? Kaya may maaasahan pa ba tayo? Wala na tayong maaasahan sa kanila. At iba-ibang pareho sila lahat. Kaya nga Juan Monte de Ramos, yan? Ju Monte de Ramos. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat.
At mega love shout out. Ayun nga, sinabi nga ni Rapitol po na no more investigation on flood control. Adyo ba? Okay. Thank you for correction. Ayan. Joe Monte de Ramos, ayan, mega love shout out. Ayan, para mas malinaw. Alam niyo, hindi kayo nahihiya itong administrasyon na ito na pinagtatawanan sila ng pinagtatawanan na lang sila ng taong bayan. Alam niyo, makikita niyo yung mga post ng social media. Tawa at galit na lang ang makikita mo sa sa kanilang mga post. Grabe ang nila, yung kumbaga parang dinadaan na lang sa tawa ng tao yung frustration nila nang dahil sa pinagagawa nito. No? Isipin mo, di nga nila masususpende yung di nga nila masususpende yung 12% na VAT para kahit papano man lang bumaba man lang yung presyo ng gasolina natin. Ngayon po ay 84 na naman. 84, 85 na naman ang presyo ng krudo. Di ba? Pataas ng pataas yan hanggat sa umabot na naman ng 100 yan. Kaya kawawa tayo. Lagi na lang tayong kawawa. Ngayon may na naman, ang project niya naman ay magpapalipad ng magpapalipad ng kwitis. Di ba? Ngayon, kung kayo naman ang tatanungin, ano naman ang masasabi nyo sa kanyang mga pahayag kahapon? Ano yan? Pinapatawanan ba ng taong bayan o ano yan? Pinatatawanan ba ng taong bayan o makadigong nyo lang natatawa? Aywan ko. Pumunta ka sa mga pumunta kayo Tid Pirer Pasqua. Ayan, pumunta po kayo sa sa mga post ng mainstream media. Ayan, para makikita nyo. Di ba? Para makikita nyo. Madali lang naman yan, pupuntahan nyo lang yung kanilang mga post, di ba? Para para naman sabihin nyo kami dito. Sabihin nyo one-sided kami, puntahan nyo. Di ba? Para naman sabihin nyo bukas yan. Bakit? May kukunin? May sasakay? May sasakay? Ilan? 2 box? Ayan. Puntahan nyo na lang yung kanilang mga post. Pinagtatawanan sila. Pinagbubura na ito. Hinahanap ko nga yung mga post kahapon. Yung kanilang mga post kahapon. Asa na ito? Wala na binura yata Hindi na mahanap Di ba?
Ayun, at mayroon akong iano sa inyo, no, iparinig sa inyo. Ha? May parinig ako sa inyo. Ito. Pakinggan nyo, ha. Para ano nyo, pakinggan yung maigi, ha. Pakinggan po natin ang usapan at panoorin natin yung mga bayarang vloggers ni BBM. Hindi sila nagkasundo, nagtalo-talo sila sa kitaan. Kaya, ayan, nagkabunyagan, nagkaunsiyan, ayan, nag-resign tuloy. Bago namatay si Mima, nakapag-iwan siya ng voice recorder. Ayan, pakinggan po natin ang usapan ni Mima at ng kasamahan niyang vlogger. Ayan po, pakinggan natin sila. Recorded ba ito? Of course not. Okay. Ang tanong ko naman sa'yo, bakit mo naman kailangan i-share pa sa mga loyalist ka pa yung pinag-usapan nyo ni Madam? Ang usapan nyo ni Madam, dapat sa inyo na lang. Bakit? Ano naman ang problema? May sinabi ba akong mali? May sinabi ba akong hindi tama? Hindi yun ang punto eh. Damay-damay na, sinisira mo kami. Isipin mong katarantaduhan yung ginawa mo. Teka, bakit galit na galit ka? Tsaka anong katarantaduhan? Unang-una, hindi na ninyo ako kasamahan ngayon, ha? Nag-resign na ako. Humiwalay na ako sa inyo. Ayun nga eh. Pero bakit mo kailangan gawin? Kagagawa niya, pinagagawa mo. Puta, katarantaduhan niya. Isipin mo yung sisirain mo kami. Sisirain mo kami. Ginigiba mo yung mga plano. Teka, anong sinisiraan? Wala naman ako sinabi hindi totoo, ha? Pasalamat ka nga kasi ang akala ng mga DDS, ang paniwala nila AI generated. Kaya magpasalamat ka na lang. Paano ko magkapasalamat? Oo nga, yung ibang DDS na Anong sabi? Paniwala daw ng mga DDS, AI generated yung ginagawa nila. Ayan, pakinggan nyo pa, ha. niniwala na AI generated. Pero kukunti na yun, mas marami yung naniniwala na totoo. Bakit? Businesses. businesses. Ayan, tika lang. Both din naman sila for installation scenarios. They are both capable for sailing in their house. And that is like one of the parties. May ads pa eh. So, for the retention rate, tinatagal Oo naman talaga. Anong problema? Nakatarantaduhan talaga yan. Ikaw nga ito eh. Oh, ang tanong ko sa'yo, di ba humingi ka ng 30,000 para sa inyong tatlo? Ang tanong ko sa'yo, binigay mo ba yung 10,000 ni taga Bukid at ni Rosalinda? Ang nakarating sa akin, wala kang ibinigay. Isinend ko sa'yo ang pera na 30,000. Remember? Pero wala kang ibinigay sa kanila. Sinarili mo. Patunayan mo yan. Anong sinarili ko? Patunayan mo, may ebidensya ka na, hindi ko sa kanila binigay. Patunayan mo yan. Oo, may ebidensya ako at talagang hindi mo ibinigay, may nagsabi sa akin. Sinarili mo na naman yung 30,000. Ang sabi mo, kaya ka humingi ng Aray 30,000 ko. para sirain ninyo at magpo-focus kayo dyan sa mga ebidentang gold ng BSP. Ngayon, asan? Wala kang ibinigay Ay, sa kanila. wala. Meron. Patunayan mo yan. Tsaka huwag mong iba ng usapan ang pinag-uusapan natin dito. Ang katarantaduhan ginawa mo. Ha? Katarantaduhan, yung mga pinagagawa mo na sinisira mo kami. Yan ang pag-usapan natin. Huwag mong ibaling dyan sa 30,000 na yan. At patunayan mo na wala akong binigay sa kanila. Binigay ko ang tig 10,000 ni Rosalinda at saka ni Bukid. Patunayan mo yan. Ako, anong patutunayan ko talagang wala kang binigay at sinarili mo. Tsaka, huwag mo akong pagbintangan sinungaling ha. Ito, mandarahog, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang usapang ito ay recorded. Naintindihan mo? Tangina mo. Ano? Ano ito? Romeo Calderito. Ano ito? Ay, Calderito. Caldiliro pala. Akala ko Calderito. Ayan, shout out sa'yo. Anong narinig mo? Nagkaway-away na sila. Kaya pala,
Kaya pala chinugi dahil humiwalay na. Kasi nga, nakadirekta na doon sa kay Madam. Yung iba, wala, hindi na nakinabang. Oh, kasi dumirekta na, aray ko po. Anong nangyari? Oh, ngayon, kahit mag-ingay kami rito, wala kayong magawa. No? Mag-ingay kami ng mag-ingay dito. Kasi kami, hindi kami tulad ng mga vlogger ng administrasyon. Oh, ayan oh, sila oh. Nagkakaluko-luko, nagkandaluko-luko na sila. 'Di ba? Oh, ang sinasabi namin dito, yung ginagawa ng administrasyon. Oh. Kaya yung flood control wala na. Oh, iyak na lang ng iyak. Iyak na lang yung ano, yung mga nakulong na kontraktor, kawawa. Oh, kasi nga hanggang doon na lang sila. O yung mga mastermind, nagpalakpakan kahapon. Yung mga mastermind, grabe ang palakpak. Di ba? Kasi nga libre na sila, panibagong ano na naman. Panibagong budget na naman ng 2027. Aray ko po, 7 point something trillion. 7 point trillion? Naku po, hindi na naawa sa Pilipino. At mangungutang na naman kasi nga yung 2026 kinapos na. Ayan, magandang hapon kay Jeffrey Tibanaw. Tabanaw. Tabanaw pala. Ayan, mega love shout out po. Magandang hapon. O, di ba? Nagkagulo-gulo na sila nang dahil sa pira. Iyan ba yung ano? Iyan ba yung sa ghost project na pira? Yung pinunduhan yung mga walang project. Aray ko, nag-away-away na. Lumalabas na. Alam nyo, pag ano talaga, pag hindi talaga makatotohanan, lalabas at lalabas yan. Kahit anong gawin nyo na ano, pagkukuble, talagang lalabas at lalabas yan. No? Aminin man sa hindi, lalabas yan. Katulad yan. Natsugi yung isa. Yung pala, mayroong recorded. Nagtalo-talo sa pira. At ang masaklap doon, yung nahuli na pala. 2024 pa pala na ano. 2024 pa pala nahuli, anak ng baka naman, oo. Hinuli lang pala sa loob ng kulungan. Aray ko. Ay. Pero kahit kami patawa-tawa na lang, wala naman tayong magawa dahil hawak nila ang ano ngayon, hawak nila ang lahat. Kita nyo naman yan. Ang NBI, pinalitan na yung kapulisan. Yung kapulisan na ang yung kapulisan kasi nakatutok na doon sa mga ralyista. Kaya ang investigador ngayon yung NBI na. Nalipat na sa NBI yung mga investigador. Oh, di ba? Kaya ano pang aasahan natin? Di ba? Nagpasa nga ng batas na i-ano yung 12% VAT, pero trinabaho ba? Hindi naman. Hindi naman ginawa. Kasi nga magkukulang yung pupunduhan ng walang project. Di ba? Oh. Yung lumalaban sa healthcare na si Tony Liacion, nakulong, nakasuhan na, nasuspindi pa. Di ba? Baliktad na ngayon eh. Yung mga lumalaban sa korupsyon, iyon ang may kaso. Di ba? Kaya masaya ngayon yung mga vlogger ng administrasyon. Diba? At ang pinaka masaklap, magpapalipad ng racket. Daming pangako.
Abangan nyo yung pangako. Yung mga ano, yung mga loyalista dyan. Abangan nyo yung pangako kung kailan matutupad. yung 20 ang kilo ng bigas, mayroon pero hanapin nyo lang. Di ba? Mayroon yan, hanapin nyo lang. Pag nakita nyo, makabili kayo. Basta hanapin nyo lang kung nasaan. Parang ginagawa na lang, alam nyo, ginagawa na lang komedyante yung mga ano, yung mga Pilipino. Isipin nyo, sa Mandaluyong, namigay ng tig 10 kilong bigas. Tapos nung tinimbang, 8 kilo lang pala. Nakalagay sa sako. 10 kilo. Nung tinimbang, 8 kilo lang pala. Aba, pati ba naman bigas, kinatkungan pa? Grabe naman, hindi na nahiya. Di ba? Pati pa naman sa bigas, ibudulin pa rin. Bigas na nga lang eh. Budulin pa yung 2 kilo. Oh. Hindi naman may tatanggihan eh. Nilabas yan sa mainstream media. Eh kanino ba yung mainstream media? Di ba kanila din? Halos Romualdez lahat yung mainstream media. Oh. Ay, yun nga lang, talagang wala, sanay na sa budulan eh. Budol na naman ang mangyayari ngayon. Kaya yung racket na yun, abangan nyo. Palili pa rin yun sa December. Quitis nga lang. Diba? Kasi maghahanap pa yun ng budget eh. Siyempre babudgetan pa yun. Eh ngayon, anong gagawin sa budget? Siyempre. Sa tingin nyo, gagawa pa ba ng project yan? Patapos na ang termino? Tuloy-tuloy na yan. Patapos na ang termino niya eh. Maliban lang, pag mag-declare siya ng ano, pag mag-declare siya ng Marcelo. Di ba? Hindi matatapos ang kanyang termino. Or magtagumpay yung kanilang ano, magtagumpay yung kanilang People's Initiative. Tuloy ang ligaya nila. Kaya nga, abang-abangan nyo yung mga ano na yan. Magpapalipad yan ng Quites kasi hindi matutuloy ang election sa 2028. Yun ang paliliparin nila, hindi racket. Quites. Dahil magsi-celebrate sila eh. Magsi-celebrate na hindi matutuloy ang ano. Hindi matutuloy ang election sa 2028. Yun ang paliliparin nila. Dahil celebration, magpapalipad ng Quites. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pero yung racket, anong gagawin sa racket? Anong klaseng racket? Racket ba no ano? Yung mag-sideline? Oh. Baka yun ang ano, sabi, paliparin yung mga racket. Di maraming, maganda yon. Pag paliparin yung racket, ibig sabihin, umalagwa yung ano, umalagwa yung mga racket ng mga Pilipino. Maraming entrepreneur, makakatulong yon. Pero kung yung racket lang nila, yun, tapos ang Pilipino doon. Tuluyan ang magdirurusa. Ngayon, magkano na ang piso? 61 per dollar. Kaya nga, yung kaibigan ko kagabi, sabi niya, hirap na kami sa dollar kasi sobrang taas. Tapos ngayon, yung 15% pa na taripa, pag pinatupad yun, di lalo na. Diba? Eh, sabi niya, wala man ibang ano, kasi ang gamit kahit saan ako mag-import, kumukuha siya minsan sa Dubai, pero madalas sa US kumukuha siya ng mga pabango. Ngayon magkano ang dollar? 61. Grabe ang ano niya.
15% tariff plus dito pa 12% VAT. Oh, hindi man siya pwedeng mag-file ng ano, hindi man siya pwedeng hindi magbayad ng VAT ng buwis kasi nga kakasuhan siya. Di ba? Kaya wala talagang ang Pilipino wala nang ano. Sipin mo yan. Mamimigay ng bigas doon sa mga mahihirap at saka yung malapit ng maghirap. Sus Maria. Talagang expected na nila na marami talagang maghihirap na Pilipino. Dahil nga sa kanilang pinaggagawa. Diba? Nakakalungkot na mga ganyan ang ano, mga ganyan ang kanilang mga pananalita. Kaya yung mga middle class, mag-antay na kayong maghirap. Kasi sabi ng Pangulo, yung mga malapit ng maghirap. Yung mga mahihirap, yun ang programa niya na walang gutom program. Ayan, mag-abang na lang kanyo sa inyong bahay-bahay. Dahil magpapatawag na lang ng tagsa 10 kilo ang bigas. Di ba? Akala nyo inuto lang kayo sa ano? Ayo-ayuda. Magkano ang kapalit nun sa kanila? May utang na loob pa kayo sa mga politiko. Anak ng baka naman. Pagdating ng butuhan, sisingilin na kayo. Oh, hindi namin kayo pinabayaan ha. Di ba? May utang na loob na kayo. Paano pa kayo ngayon makano? Paano pa kayo ngayon tanggi di sa susunod? Pag silang nanalo, di malayo na kayo sa kawali. Ngayon, malapit muna kayo kasi malapit ang ano eh. Ngayon, malapit ang barangayan. Kaya magtiyaga-tiyaga muna kayo dyan sa ayo-ayuda. Malapit na ang barangayan eh. At pagkatapos ng barangay, sigurado na yan. 2028 na. Ngayon pa lang napaka init na po ng politika ngayon. Sa 2028, para sa 2028. Alam nyo, walang ibang pupuntahan yan. Yung impeachment sa Senado, yung pagkaso sa mga opposition, walang pupuntahan yan. Mga re-electionist ang mga yan eh. Oh. Pagdating ng 2028, lahat yan. Si Jinggoy Estrada, re-electionist. Si Bato, si Padilla, si Mark Villar, 5 oposisyon, puro re-electionist. Di ba? Si Bongo. Ayan, puro nakabang ang mga kaso ng mga yan. Pag may warrant, magtatago. Kasi pag hindi magtago, makukulong. Hindi makapag-kampanya. Diba? Logi sila. Pagdating sa kampanyahan, sila nakakaikot ng maliwalas. Ngayon, kung may eleksyon ng 2028, pero ang target nila walang eleksyon Maraming beses na lumabas yung PI na yan. Kaya abang-abangan natin kung talagang may magaganap na eleksyon sa 2028. Doy Milahad, magandang hapon po. Mega love shout out. Ayan, mega love shout out sa'yo. No? Kasi nga talagang ang gusto nila tuloy ang ligaya. Walang eleksyon na mangyayari sa 2028. Extension yung mga congressman at senador. Siyempre, sinong matutuwa dyan? Yung mga wala ng pag-asang manalo sa re-electionist. Tuwan-tuwa na yun. Kasi nga, unang-una, yung
na komisyon nilang pira sa mga kontraktor, hindi na mabawasan. Di ba? At tuloy-tuloy pa ang kanilang ligaya. No? Kaya yan ang abangan natin na pinaka highlights. Alam niya yung yung SONA, wala yun. Pangako lang yun. Pero sa ilalim nun, yun ang abangan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kasi nga, ang target talaga nila, wala talagang 2028 election na magaganap. Ang patunay niyan, People's Initiative, ilang beses na nag-attempt. Ngayon, pangalawa. Pangatlo na, nabuking si Soto. At kita nyo mga alibay? Nagbibiroan? Gumasto kayo ng 1,000 sa kainan, tapos magbibiroan lang kayo ng ganon? Diba? Alam niyo kung magkano ang pagkain dyan sa Sulir? Baka pinakamababang ulam dyan 2,000, 3,000. Tapos magbibiroan lang kayo ng ganon? Parang ginawang making ko yung Pilipino, no? Oh. Diba? Kaya yan ang pinakaano dyan. Kahit anong ingay ng politika, wala yan. Abangan nyo kung talagang may magaganap na eleksyon sa 2028. Kasi yung tinatarget nilang matanggal. Sa halip na bumaba yung kanyang trust rating, lalong tumataas habang binabanatan nila ng husto. Diba? Habang binabanatan nila ng husto, lalong tumataas yung rating ng isang Sara Duterte. Kaya nga hindi na nila malaman. Kung makauwi pa yung tatay, kasi may mga balibalita na makakalabas. Kanina lang pinutol yung interview ni Kaufman kasi nandoon siya. May mga pahayag siya na medyo pinutol nga lang. Kaya hindi natin alam kung sinasabing baka next week. Baka next week nandiyan na nga. Di lalo silang magkanda upo-upo. Ay nako. Kaya grabe ang sa atin ngayon. Di ba? Hindi man lang tinutukan ng presidente yung dapat ang tinutukan niya kung paano mapababa yung presyo ng mga bilihin. Kung paano makakuha ng mas mababa pa na krudo. Yun dapat ang tutukan. Pero hindi. Talagang naghangad pa siya ng mga project na Kaya ako sa tingin ko baka ang plano nila wala talagang eleksyon ng 2028. Opinyon ko lang ito Isipin mo, patapos ka na ng termino mo. Kung talagang walang plano, patapos ka na ng termino mo, dapat ang inaano mo yung achievement mo. Yung may mga project ka talaga na dapat mong tapusin bago matapos ang iyong termino. Pero wala. Pa siya, tingnan mo yung racket na yan. Anong gagawin niya sa racket? Patapos na yung termino niya. Dapat kung talagang may konkreto kang programa, dapat bago ka bumaba, matapos mo yan para iyon ang pinaka-achievement mo bago ka bumaba sa pwesto. Ano bang mga achievement mo? Yung mga natapos dyan halos project pa ng Duterte yan. Nag-umpisa pa yan sa panahon ng Duterte. Sinalo mo lang. Diba? Sinasabi nga ng iba, credit grabber. Hindi naman natin masabing in fairness naman hindi naman natin masabing
credit grabber kasi pagkakataon niya yun na pagkakataon niya yun na arangan naman si Duterte pa ang tawagin na hindi na siya presidente. Siyempre, sa presidente talaga yun. Oh. Okay, nakampihan ko na yung presidente nyo, ha? Di ba? Kasi may chance talaga yun kahit na pag sinabi ng presidente na itigil yan, matitigil talaga yan. Katulad nung katulad nitong sa LRT 4 dito sa Antipolo. Ortigas to Antipolo. Diba? O natigil kasi nga hindi na binadgetan eh. Diba? Prerogative ng Pangulo yan. Ibig sabihin, pag ginusto ng Pangulo, matitigil lahat yan. Pero yung iba, mga tinuloy naman, wala tayong magawa. Pag sinabing, pag mag-ribbon cutting yan ang Pangulo, wala siyang magawa kasi. Pero ang doon, hindi talaga project ng Pangulo yan. Ibig sabihin, sinalo lang. Kaya nga sinasabi na credit grabber ang presidente. Kasi wala naman talaga siyang project na pinakamalaki na inumpisahan. Ang goal niya, boss, makalikom ng mga madaming pira sa possible hanggang nasa termino pa at walang pake sa mga Pilipino. Totoo naman yan. Maraming nagsasabi talaga na walang. Alam mo kasi, Robert Jr. 5. Ayan. Alam mo kasi, boss Robert, wala talagang pakialam yan. Alam mo kung bakit? Hindi sila nakaramdam ng hirap. Yan sila Bongbong Marcos, si Senador Aime, kahit opposition yan. Hindi nakaramdam ng hirap yan. Alam mo kung bakit? Simula sa pagsilang yan. Bilangin nyo kung ilan ang tagabantay niyan. Ilan ang tagabantay niyan? Simula sa pagsilang. Baka mayroong 10 na tagabantayan. Meron yan. Bukod pa yun doon sa bodyguard. Mapupunta lang yan doon sa pupunta lang yan doon sa makikipagkwentuhan sa ibang kaklase or sa hahatakin niya nung yaya or nung bodyguard. Kasi nga ang inaano nila, iniingatan nila. Kaya hindi makapaghalubilo talaga yan na kung saan-saan, kung kani-kanino. Hindi yan nakikipaghalubilo yan kung sino ang kanilang mga kaedad doon sa mga kaibigan nila. Kaya hindi talaga nila nakikita ang tunay na hirap ng pangkaraniwang Pilipino. Hindi nila alam kung paano maghirap. Umaasa lang yan sa libro eh. Tumitingin lang yan sa libro. Kaya ang layo talaga ng diferensya nila ng isang Rodrigo Duterte. Kasi nga ang Rodrigo Duterte, lumaki sa mahirap na bayan. Nasanay na makipaghilubilo sa taong bayan. Sila hindi yan. Simula sa hanggat sa nag-mature yan. Hindi yan natutong makipaghalubilo sa kung kani-kanino. Kasi nga bantay sarado ang mga yan. Kaya hindi nila makikita ang tunay na hirap ng taong bayan. Napakalayo sa kanilang kahit sa panaginip, hindi mangyari yung kanilang nasabing makipaghalubilo. Nako. Alam nyo ba ang mga yan, pagkatapos yan makipagkamay, naghugas ng alkohol yan, nakatalikod, tumalikod lang sa tao. Lalo na yung kanyang may bahay, yung first lady niya. Kung gaano ka, yan. Kaya talagang hindi talaga nila makikita ang tunay na hirap ng taong bayan, na paghihirap. Nakabase lang yan sa mga libro, sa mga papel. Hindi nila nakikita ang tunay na hirap ng taong bayan. Kaya tama ang sinabi mo, Boss Robert. Mag-ipon talaga. Kasi nga, babawiin
yung nawala sa kanila nung panahon na hinabol sila ng gobyerno. Baka hindi lang babawiin. Ubusin pa ang pira ng Pilipinas. Ngayon pa lang, ilang trilyon na yung nawala sa Ghost Project. Halos 1.9, 1.5 trilyon. Ngayon, ano sabi? Wala nang investigasyon sa flood control. Basta maglini, risa ka. Period. Huwag ka kayo magnanakaw ng Davao. Sino naman to? Dark moment. Darkest part. Talagang makalini ito. Kababayan ko yan si Lini. Huwag kang ano dyan, dark moment. Kababayan ko yan si Lini. Yung mga optics niya, napasakay-sakay ng bus. Huwag kayong maniwala dyan. Gusto lang sundan yung asawa niya, na yung asawa niya mabait. Kung magpapaniwala dyan, mga optics nila, mga palabas nila. Ay nako. Kabilang kanto lang yung bahay niyan at saka yung bahay namin sa probinsya. Kabilang kanto lang. Nili Ando. Ayan. Mega love shout out po. Magandang hapon. Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat. Si Dark Moment. Kahapon wala ka Dark Moment. Si ano naman ang nawala ngayon? Si ano yun? Oto-oto ka ang nawala ngayon. Si Oto-oto ka. Kahapon si Oto-oto ka ang nandito. Ngayon ikaw naman. Kaya wag na kayo kay ano. Kay Lini. Lutang yun eh. Oh, lalo na si ano, si wow, dagat. Pag doon kayo, lalo na kayong nagkandalit-silitse. Biruin mo yan. Yung 15 years old, absuelto sa ano? Absuelto sa krimen. Di ba? Nako. Pumunta kayo ngayon sa probinsya. 11 years old, nag-aararo na. Matured na ang isip niyan. ...11 years old, may nabubuntis na. Di ba? Tapos, absuelto sa krimen. Mga ano natin talagang ano. No? May nakapagsabi kasi na kasamahan din nila ng mga senador. Kasi nga, halimbawa, yung isang senador, may gustong ipasa na batas. Makiusap siya ngayon sa kapwa senador. Kiusap siya sa kapwa senador para lang pirmahan. Kaya yung iba, o sige, mayroon din akong panukala na batas. Gusto ko pirmahan mo din. Nagpalitan na lang sila ng pirma, hindi na pinag-aralan kung anong consequence. Basta lang may pagyabang sila na, ito, mga naipasa kong batas. Ngayon, nasaan yung mga pinasa nilang batas? Nagamit ba? Kadalasan, wala, sablay. Di ba? Katulad yan. Yung kay Kiko Pangilinan, 15 years old, anong nangyari? Alam nyo kung bakit? May isang endorser niya sa Congress na isang aktivista. Ano ba yung ano ng aktivista? Connected sa CPP-NPA. Sino ba ang mga nire-recruit nila? Yung mga bata. Ngayon, pag nahuli sa engkwentro, hindi makasuhan ng rebellion. Kasi nga, bata pa eh. Ganun ang purpose nila. Nalusutan si Kiko. Tapos siya ngayon ang binatikos. Pero ang may ano nun, yung mga komunista.
Di ba? Kaya nakakalungkot ng mga ano natin, akala mo ang gagaling. No? Nanalo lang dahil dumikit sa kasikatan ng isang sikat. Nanalo lang dahil maraming pira. Di ba ta? Kaya marami talagang ewan ko. Yung iba matatalino naman, pero bakit ginagamit nila yung talino nila sa kalukuhan? Nang dahil lang sa kanilang mga pansariling interes. Kita nyo ngayon ang korupsyon simula sa barangay kapitan. Kasi ang katwiran nila, kung yun sa taas nga nagnanakaw, lalo na kami. Sa bagay, kung yun ang pagbabasihan, sa barangay kapitan ko, konti lang. Kasi maliit lang ang project yun sa mga congressman, ang lalaki. Pero sa kapitan, wag ka ha. Maliit lang, pero milyon na rin. Ngayon, yung COA sa amin, ang hinahabol ngayon, 14 million. Kapitan pa lang yun ha. Lalo na yung congressman, barya lang yung 14 million. Barya lang yung 14 million na yun. Lalo na yung mga senador. Di ba? Kung makikita nyo yung kanilang mga insertion, hindi rin natin maintindihan. Ang insertion, hindi naman masama yon. Ang masama doon, yung mga project. Di ba? Na ghost project. Pero dapat wala yun sa kanila kasi nga mambabatas sila Di ba? Mambabatas. Ano bang ibig sabihin ng mabatas? Di gumawa kayo ng batas. Pero hindi makikita mo, lalaki ng budget nila Di ba? Ang lalaki ng budget nila. Mambabatas yun Hindi naman dapat kasi gumagawa sila ng batas. Bumabalangkas ng batas. Pero wala. Hanggang doon na lang. Ayan, nakaisang oras na pala tayo Baka biglang lumabas yung aking baka biglang lumabas yung aking boss. Ayan. Ako po kasi ay isang driver sa isang negosyante. Driver bodyguard po. At ngayon, darating lang namin, katatapos ko lang kumain. Kaya nakikipagkwentuhan ako sa inyo. Alright? Minsan, pinapahiram din ako sa mga kaibigan niyang mga politiko. Mga undersecretary. Kasi po, yung isang anak ng boss ko ay mayroong nasa government government employee. Diba? At ako ngayon, nandito ako sa Paraiso. Nandito ako sa aking kubo. Yan ang aking bahay. Bahay kubo to. Bahay ko. Bahay ko ba to? Bahay ba to? Diba? Yan ang pintuan ko. Diba? Yan. Alright, magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako ngayong hapon. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Mayroon pa tayong 40 million
35 million. Ayan. At saka sa mga nag-like, maraming salamat po. Ayan. Bago tayo magtapos, baka pwede naman makahingi ng like nyo dyan. Alright. Ayan. Bago tayo magpaalam. At maraming salamat sa inyong lahat ng dumaan, ano, sa nakisali. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Nili Ando, kay Dark Moment, Darkest Past, kay Robert Cinco, kay Doy Milahad, kay Jeffrey G. Tabanaw, kay Romeo Caldilero, kay Ted Pereira Pascua, kay Ju Monte de Ramos. Sa lahat po ng mga dumaan, maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawa niyong suporta. Ayan, kay Mami Mercy Calunod, ayan, mega love shout out po uli. Magandang hapon po at ingat po sila sa inyo dyan. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Alright, maraming salamat at sinamahan niyo ako ngayong hapon.